Amen, amen, amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Sa gabing ito ay binabati ko po ang bawat isang mga nanonood sa FB Live po natin ng ating pong Friday Weekly Devotional Message. Kamusta po kayo mga kapatid? At muli ay pag-aaralan po muli natin ang ating pong isang buwan na pinag-aaralan at tinatalakay tungkol po sa full life in Christ. Ang alam ko po, ito po ang huling biyernes ng ating pong buwang kasalukuyan, the last Friday of the month. So ilang beses na po natin napakinggan at natuto po tayo sa mga aral ng salita ng Diyos tungkol po sa full life in Christ. At ngayon po ang ating pong pag-aaralan, ganun pa rin po, pero alam ko na marami pa rin po tayong matututunan sa salita ng Diyos. Pag sinabi pong full life in Christ o yung kabuuan o kaganapan ng buhay kay Kristo, ang iba pong ibig sabihin po niyan ay hindi lang po kaganapan o kabuuan, kundi kapunuan, pagiging puno ng buhay natin kay Kristo. At yun po yung gusto kong talakayin sa gabing ito, yung pagiging puno ng ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Pag sinabi po kasing puno, hindi po tayo magiging puno kung tayo po ay puno na. We will never be full if we are not empty. Ang pinupuno lang ng Panginoon ay yung mga empty. If our heart, our life is full of many things in this world, hindi tayo mapupuno ng Panginoon, hindi tayo mapupuno ng presensya ng Diyos, hindi tayo mapupuno ng Kanyang Espiritu, because puno na po tayo ng mga alalahanin sa sanlibutan, punong-puno po tayo ng mga iniisip po natin, punong-puno ang buhay natin ng kung ano-anong mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Ulitin ko po, we will never experience the fullness of life in Christ if we are already full. So, ibig sabihin, kailangan maging empty muna po tayo bago natin ma-experience yung kapunuan ng buhay kay Kristo. At ang reciprocal ng salitang empty ay broken. We will never experience the wholeness o yung pagiging buo ng buhay natin if we don't experience brokenness. Yun po yung aking tatalakayin sa gabing ito. Yung reciprocal ng empty is broken, the reciprocal of full is whole. Yung pagiging buo ng buhay natin, pagiging puno ng buhay natin sa Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat ay manalangin sa gabing ito. Ama namin Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na muli ay pag-aaralan po namin ang inyong pong banal na salita. At dalangin po namin na minsan pa samahan niyo po kami, mangusap po kayo sa amin, give us wisdom and knowledge and understanding deeply about your word. And bless us, Lord, as we listen sa gabing ito, sa aming pakikinig, ay kami po'y mapagpala. Kayo po ang mangusap, kayo po ang maitaas at maluwalhati. At winawaksi po namin, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway na maaaring humadlang sa pakikinig namin sa inyong mga salita. Salamat po, purihin po kayo sa gabing ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan po. Sabi ko nga po, kung gusto po nating mapuno, ang ibig sabihin po nun yung pagiging buo, yung kabuuan, the fullness, to be whole, in Christ, full life in Christ. Ibig sabihin yung kabuuan ng buhay natin kay Kristo. Whole, So, yun po yung aking i-share sa inyo sa gabing ito. The full life in Christ, the broken life that make us whole. Yung buhay natin magiging buo if we experience brokenness. Yan po yung ating para magiging buo po tayo sa Panginoon kung tayo po'y makakaranas ng brokenness,
What do we mean about broken? No? Ano ba ang ibig sabihin natin sa salitang broken? Sabi po dyan, honest speaking, nobody likes the idea of being broken. Wala pong gusto niyan. No? Sino ba may gusto na maging broken? Because sa worldly speaking, broken means useless. Kapag sinabing basag na, ay sa sanlibutan, iyan po ay negative. Pag sinabing basag, no? Kaya nga po kapag nakaka-experience tayo, sino po ang naka-experience na makabasag, no? Nakabasag na po ba tayo ng pinggan o nakabasag na ba tayo ng baso, tasa, no? At kapag sinabing basag, negative po 'yan sa sanlibutan. Ibig sabihin po kasi ng broken sa kanila is useless, no? Yan po. Negative idea po sa kanila yung broken, no? At hindi lang po sa mga bagay-bagay, no? Kasi alam niyo po, yung kapag nakabasag kasi tayo ng isang gamit, kahit nabuuin po natin yon, compromise na po yon sa hindi na siya buo talaga. Hindi mo na siya magagamit ng maayos kasi nga broken na po siya. Yan po yon, no? At minsan yung brokenness yung broken ay ginagamit din sa finances. Nang ibig sabihin po kapag you broke your finances, ibig sabihin nun, bankrupt ka. Yan, sabi yan. Finances means bankrupt, no? Yun. Sa financial, ang ibig sabihin ng broken ka financially, bankrupt ka. Minsan, hindi ka lang bankrupt, baon ka pa sa utang. Minsan, yun. Na bankrupt ka na, baon ka pa sa utang. No? Wala ka ng pera, ang dami mo pang utang. At sabi po dyan, nobody wants to be broke. No? Walang taong may gusto niyan. Yung salitang broken, no? Yung salitang basag, no? Walang taong gusto diyan, ano ho? At isa pa ho rin sa brokenness, hindi lamang po yung mga bagay-bagay sa mundong ito, hindi lang sa finances, sa emotion din po, may experience din po ng salitang broken, ano? Sabi ko nga po, yung ating pinag-aaralan, if you want a whole life in Christ or full life in Christ, you need to experience brokenness, no? Emotion, feelings, magkaroon ng heartbroken. Sino po sa atin sa gabing ito na naka-experience na heartbroken, no? Na broken-hearted ka na, no? Siguro naman marami sa atin na naka-experience niyan. At kung hindi pa tayo nakaka-experience niyan, isa lang po ibig sabihin nun. Tanungin niyo inyong katabi kung may katabi po kayo. O siguro nasa isip niyo na yun kapag hindi kayo nakaka-experience ng heartbroken, ano? Baka hindi pa tayo totoong nagmamahal, ano? Kasi sabi niyan, parents can broken the heart of their children. Totoo yun. Kung mahal mo ang iyong mga anak, minsan nabobroken hearted ka because of your children, no? Mayroon silang ginagawa that cause us to be broken, no? Vice versa, minsan din may mga bata, may mga anak na heartbroken sila sa kanilang mga magulang, ano? Yung expectation nila for their parents minsan ay hindi nangyayari, no? Kaya na-heartbroken sila. So, vice versa, no? So, brokenness, hindi lang po sa mga things, sa mga bagay, even in finances, and even sa mga feelings and emotion. Broken is painful. Totoo po yun. Na ang pagiging basag ay masakit. Amen po ba? Broken is painful. God has another perspective of being broken. Yun nga lang po. Sa sanlibutan kasi sa mundo, very negative yung meaning nila sa broken. Pero sa Panginoon, sa Diyos, may iba siyang pananaw at may iba siyang tingin when it regards to brokenness, no? Tingnan po natin na sabi diyan, may ibang tingin, no? God has another perspective of being broken. Blessing comes from a broken life, no? Kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, sabi nga po dito, tingnan po natin yung isang sinabi ni A.W.
Tozer. Siya po ay isang writer, isang manunulat, at siya rin po ay isang lingkod ng Panginoon, no? Pastor din po siya. Si A.W. Tozer. Ang sabi niya po, it is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply, no? So, makikita po natin dito na sabi niya, unless, no, it is doubtful whether God can bless a man. No, ibig sabihin, bago ka i-bless ng Panginoon, God can bless a man greatly until he has hurt him deeply, no? Yan, isa po nagsabi niya na sa totoo lang po, maraming tao po sa banal na kasulatan na naka-experience of brokenness before the Lord used them greatly, no? Powerfully, anointedly before the Lord used them. Naka-experience tong mga taong to ng brokenness. Sample na lang dyan si Moses, no? At si Job, di ba? Naka-experience si Job ng brokenness before the Lord bless him, no? At marami po talaga sa Bible na mga tao ng Diyos na before the Lord used them greatly, mightily, anointedly, powerfully, they experience brokenness. So, bago na buo yung calling, bago na buo sila sa harapan ng Panginoon, they experience brokenness. And even in the New Testament, sample na lang dyan si Peter, ano? Na broke talaga si Peter. Ano? At tignan po natin sa Hosea chapter 10 verse 12. Basahin po natin Hosea chapter 10 verse 12. Sow righteousness for yourselves. Reap unfailing love. Break up the unplowed ground for yourselves. For it is time to seek the Lord until He comes and showers deliverance on you. Ano po ibig sabihin niya sa Tagalog? Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala. Ano? Ibig sabihin, sabi ni Propeta Hosea sa mga taga-Israel, maghasik daw, no? Sow righteousness, no? At mag-aani kayo ng pagpapala. If you want to reap blessings, to reap unfailing love, to reap blessing from the Lord, kailangan maghasik tayo ng katuwiran, no? Righteousness, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin, no? Sabi diyan, break up, no? Yung salitang break, no? Yun yung gusto ko pong makita natin. Break up the unplowed ground for yourselves, for it is time to seek the Lord. Pag sinabing break, bungkalin, ano? Kasi hindi naman po talaga aani tayo ng sagana kung hindi po natin bubungkalin yung lupa. Ang ibig sabihin, pag binungkal mo yung lupa, you need to break the ground, no? You need to break the soil. Babasagin mo talaga yung lupa, ano? Para magkaroon tayo ng maayos na pagtatanim. Hindi kasi natin pwedeng taniman kung yung lupa ay matigas. Hindi tayo makakaani ng maayos o baka hindi tumubo yung ating ihahasik kung ang ground ay matigas, no? So we need to break the ground, no? Before we sow a blessing or we sow a seed, no? Sabi po diyan. Ang sabi po, field will only become productive when it is broken. Nagiging productive lang daw po ang isang field. Kung tayo po yung field ng Panginoon, magiging productive lang daw po tayo being a Christian when it is broken. Ang sabi po dyan, field will only become productive when it is broken. So, kailangan basagin muna bago maging productive po yung ground, no? Yung lupa. And tayo po yun na tumatanggap ng salita ng Diyos. We are the ground, no? We are the soil. At hindi tayo makakapag-produce, hindi tayo magiging productive kung hindi tayo kailangan basagin, no? Bungkalin. Ayan, sabi nga. No, one thing is about breaking of bread. Isa pa po yung
sample po ng salitang breaking, no? Ang Panginoong Jesus ay nagsample po diyan nung siya po ay yung the Last Supper, yung ginagawa po natin every first Sunday, yung ating pong Santa Cena, yung ating communion. Di po ba sabi ron, when Jesus before he died on the cross, he took bread, no? Kumuha siya ng tinapay and he broke it. Yung salitang broke, no? At ang sabi ng Panginoong Yesus doon, ito ang aking katawan na iniaalay para sa inyo. Ibig sabihin, yung bread na hinati, he broke the bread, ang sabi ron, symbolize his body. Ibig sabihin, bago tayo nagkaroon ng kabuuan ng ating kaligtasan, merong katawan na na-break, merong katawan na na-broke, no? And that is the body of our Lord Jesus Christ, no? Grabe naman po talaga yung na-experience ng katawan niya. Kasi yung tinapay, sabi niya, ito ang aking katawan. Sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Yesus. And He break it. He broke the bread. Before our salvation, na ma-receive po natin yung ating kaligtasan, meron pong katawan na talagang nawasak, nasira. At grabe naman po talaga. Literally, Jesus' body was being broken, no? Yun po yung totoo. Full life in Christ. Broken life that make us whole, no? Ibig sabihin, no, yung broken life, yun yung magiging buo, no? Yun po yung ating pinag-aaralan. Full life in Christ. Being in broken life, we experience the broken life for us to have a whole life in Christ, no? Na dalawang verse sa Mark chapter 14. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 14 verse 3 to 9. Tingnan po natin. Mark chapter 14 verse 3 to 9. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of a man known as Simon the leper. No? Ulitin ko, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of a man known as Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume. No? Meron daw babae na lumapit, no? At ang sabi diyan ay may dala-dala siyang alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages, and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. I tell you the truth, whether the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her." Yun po yung napakaganda, no? Dito sa last verse na binasa ko sa verse 9. Sabi ng Panginoong Jesus, yung ginawa ng babae ay kung saan may pangaral ang gospel, ay mababanggit at mababanggit po itong pangyayari ito, yung ginawa ng babae. No wonder why po, yung four gospel po, yung Matthew, Mark, Luke, John, the four gospel. Kapag, alam niyo po, itong apat na manunulat po ng gospel ay, although they are inspired and they are, kinasihan po sila ng Banal na Espiritu before they write the four gospel, their books, ay meron pong mga accounts na pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus na hindi sila pare-pareho. No? Merong binanggit si Mateo na hindi binanggit ni Mark. At
Merong binanggit sa Mark na hindi binanggit sa Luke. May binanggit sa Luke na hindi binanggit sa John. May binanggit sa John na hindi binanggit sa Mateo. So, although iisa yung kanilang idea nung kanilang sinusulat about the life of Jesus, pero iba-iba yung accounts. Ano? Pero mapapansin po ninyo, may mga pagkakataon po na may pagkakapare-pareho po silang sinasabi. At isa po sa pagkakapare-pareho nun, itong istoryang ito. Itong istoryang ito ay meron sa Mateo, meron po sa Mark, meron sa Luke, meron sa John. Ibig sabihin, yung sinabi ng Panginoon na kahit saang magpunta ka sa gospel, mai-preach yung gospel, lahat po sa 4 gospel, mababanggit itong ginawa po ng babae. Yun po yung confirmation nung sinabi ng Panginoong Yesus, I tell you the truth, wherever the gospel is preached throughout the world, yung gospel na may tuturo throughout the world, yung gospel ay nandoon po talaga itong istoryang ito sa 4 na gospel, which is bihira po mangyari po yon na merong kay Mateo, merong kay Mark, merong kay Luke, merong kay John. So, tama yung sinabi ng Panginoon na mababanggit at mababanggit sa gospel talaga ang ginawa ng babaeng ito. Ano? Na-include siya sa lahat. Imagine, tignan po natin no, dun sa ating binasa kanina na yung alabaster jar na sinira, it was broke, no? Sinira, binasag, at sabi ron ay that alabaster jar of very expensive perfume. Ibig sabihin, very costly, napakamahal na pabango, very expensive, made of pure nard. Na kung pag-aaralan natin, kung ating sasaliksikin yung salitang pure nard, ibig sabihin po nun ay pure oil, purong langis. Yung laman na pabango, na perfume nung alabaster, langis po siya na purong-puro, no? Yun po yung binasag, no? She broke the jar and poured the perfume on his head, no? Sabi diyan. At verse 4, ang sabi diyan, some of those present were saying indignantly. So, nung binasag 'yon, nagkaroon ng mga pag-uusap. At sabi rito, saying indignantly to one another. Kapag sinabi pong indignantly, nagkaroon ng mga scandalous words, no? Nagkaroon ng mga scandalous words. Bakit? Kasi nung binasag niya, sabi ng mga tao, why this waste of perfume, no? Why? Yung alam kasi sa tradition sa Israel, alam nila kung magkano at kung ano yung nasayang, no? Ang sabi rito, why this waste of, kumbaga sa nung binasag, sabi ng mga tao, ano yan? Ano yung ginawa mong pagsasayang? Sabi nila, sayang, no? Ano yung ginawa mong yan? Para kumbaga sa anong klase yung ginawa mo, no? Talagang indignantly nag-usap. It could have been, sabi rito, it could have been sold for more than a year's wages. Ang halaga nung binasag, mga kapatid, ang halaga nung binasag, more than a year's wages. Higit pa sa isang taong sweldo. Yung halaga nung binasag, yung halaga nung sinasabi nilang sinayang. Magkano po ang inyong sweldo sa isang buwan? Sige nga po, magtuos po tayo, magcomputan po tayo ngayong gabi. Kung kayo po, sample lang, kung kayo po ay sumisweldo ng 15,000 a month, sample lang 15,000 a month, magkano po yan sa isang taon? No? 180,000. Yung po, more than, sabi rito, more than 180,000 binasag lang. Kaya yung mga tao, sabi nila,
Binasag mo lang. Sinayang mo. 180,000. Binuhos mo lang dyan. Kumbaga sa pwede naman siguro, yung, alam mo yung, kasi napakabango po talaga, pure nard, pure oil. Pwede naman siguro in-sprayan mo na lang yung paa ni Lord. Sobra ba talagang mabaho? Hindi naman siguro ganun kabaho, Pero, yung pabango na halagang more than 180,000, ibubuhos mo. Sayang, sabi ng mga tao, anong klaseng pagsasayang yung ginawa mong yan? They saying indignantly, and the money given to the poor, so they rebuke her harness, So, ang nakita ko po dito na yung mga tao, doon po sila nakatingin, nakita nila yung panghinayang, she broke, At sabi ko nga po na this story is happened at mababasa natin dun sa four gospel. So hindi ko na kailangan kasi yung mga detalye, iba-iba ng detalye pero iisa lang yung sinulat nila, At ito, yung detalyeng nakuha natin dito is yung si Simon the leper, Tapos a woman, walang pangalan, a woman na nagbasag, you broke the jar, the alabaster jar. Yun po yung detalye na nakuha natin kay Book of Mark. Now tignan po natin yung detalye naman kay Lucas, Sa Book of Luke, tignan po natin yung detalye. Luke chapter 7 verse 36 to 50. Tignan po natin. Luke chapter 7 verse 36 to 50. Now, one of the Pharisees, ayan, kanina walang Pharisees na binanggit, Ngayon may binanggit na. Yung kanina, Simon the leper. So si Simon the leper pala ay isang Pharisee, Now, one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and reclined at the table. When a woman, ito na yung babae, who had lived a simple life. Kanina, wala pong sinabing simple life. Walang sinabing simple life. Pero dito, kaya nga po, iba-iba sila ng detalye, Dito, si Simon the leper ay isa palang Pariseo. And then yung woman, na binanggit kanina ni Mark, sabi rito, who had lived a simple life. In that town, learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. She brought an alabaster jar of perfume. Sabi po dyan. And as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of a woman she is, that she is a sinner. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. 2 men owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? Neither of them had the money to pay him back. Verse 42, So he canceled the debts of both. Now which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt canceled. You have judged correctly. Correctly, Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came to your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has put perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much, but he who has been forgiven little loves little. Then Jesus said to her, your sins
are forgiven. The other guests began to say among themselves, "Who is this who even forgives sin?" Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." No? So dito po natin makikita na yung detail kay Luke that Simon the leper is a Pharisee. So, isa siyang Pariseo, no? Tapos ang sabi diyan, yung woman, that Pharisee invited Jesus to have dinner with him, no? May invitation si Lord at so he went to the Pharisee's house and reclined at the table. Pinagbigyan niya yung invitation ng Pariseo ng Panginoong Yesus, no? In-invite si Lord, no? At tumugon naman siya, no? Pinagbigyan niya. When a woman who had lived a simple life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume. So, ibig sabihin po, yung babae kaninang tinutukoy sa Book of Mark is a simple woman. Yan. No? Ano po ibig sabihin ng simple woman? Ibig sabihin po ba itong babaeng ito ay sa panahon natin ngayon kapag sinabing simple woman ay ngayon po, tanungin ko po kayo sa gabing ito. Kung ikaw po ay babae, are you a simple woman? O kung ikaw naman po ay lalaki, are you a simple man? No. Yan po yun eh. Bakit ganon, no? Ang sabi rito, a woman who had lived a simple life. Alam niyo po, ayon po sa mga Bible scholars, kapag simple woman ang binanggit po sa Bible, isa lang po ang kanilang pinapaliwanag. Kapag simple woman, siya po ay isang prostitute. Ano? Pag sinabing simple woman, he is a prostitute woman. Alam niyo po ba na ano ang ginagawa ng mga prostitute woman? Kaya po sila tinawag na simple woman o live in a simple life, because the prostitute woman destroying families. Ano? Marami siyang sinisirang pamilya, yung mga prostitute woman. Kaya simple life po ang pagkakasabi dito, no? At hindi lang po 'yon, at nandoon po siya, dumating po siya doon sa bahay ng Pharisee ni Simon. Dumating po siya na kahit hindi naman po siya imbitado. She is not invited. No, anong tawag sa taong pumupunta sa isang handaan na hindi naman iniimbitahan? Anong tawag sa kanila? Tama po, gate crasher, no? Itong babaeng ito nung panahon na 'yon, nag-gate crash po siya kasi hindi naman siya invited. Malabo pong imbitahan ng Pariseo ang isang prostitute woman. Hindi po niyan iimbitahan. Pero she learned, ang sabi rito, nalaman niya, no? Learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. She brought an alabaster. Dumating po siya, no? Nag-gate crash po siya, no? At ang sabi po kanina sa Book of Mark, dala-dala niya yung alabaster jar and he broke the jar, no? Bakit kailangan niyang basagin, no? Alam niyo po kasi yung alabaster jar nung time na yon, wala po talagang takip po yun. Hindi katulad sa atin na merong resealable. Kapag sinabing resealable, nabubuksan, nasasarhan. Yung alabaster jar po, yung jar na yon ay wala pong resealable cap. Wala pong takip. So, kapag talagang ginamit mo yon, isang beses mo lang gagamitin yung perfume na yon. Once in a lifetime. You have to break the jar, no? Kailangan mong basagin kasi wala po siyang takip. So once, isang beses lang po yun. Kaya nga po siya napakamahal, very expensive, no? Imagine ang halaga nung pabango, nung jar na yon, ang laman po nun
Ang halaga po nun is more than 180,000. Imagine, binasag niya lang po yun sa paa ni Lord, no? At alam niyo po ba na napaka-expensive no? At kung gusto mong buksan yung kailangan mong basagin, no? One time use only. Sabi nga, one time use only. At alam niyo po ba na ang mga kababaihan nung panahon na yon ng Panginoong Hesus, ng mga kababaihan sa Israel, pinag-iipunan po talaga nila yon, no? Pinag-iipunan nila na magkaroon nung, kasi meron pong espesyal na okasyon na paggagamitan po nung alabaster jar, nung perfume na yon, no? Alam niyo po kung saan ginagamit yung pinag-iipunan nila, yung very special occasion. Unang-una po sa kasal. Once lang po yon, sa kasal at sa patay. No, hindi ko alam. Pero yun po sabi. Sa kasal at sa patay. Yun po, yung ginagamit na yan. Ano? Perfume for wedding or funeral or dead anointing to honor the dead, no? The whole salary, no? I-google nila yung, biruin ninyo. Alam niyo po ba na napakagastos po talaga ng kung ngayon po magastos ang paglilibing, mas magastos po noon, no? Mas magastos noon kasi sa buong taon na sweldo mo gagamitin mo sa kasal or sa, alam niyo po kasi pag ikinakasal sa kanila nung panahon na yon, pag binasag na nila yon sa araw ng kanilang kasal, malalaman po ang halimuyak po talaga sa buong kabahayan. Yan. Malalaman hanggang doon sa 4 blocks away ng kanilang bahay, hanggang sa kalawang kapitbahay, katlong kapitbahay, hanggang ika-4, sabi nga, up to 4 blocks away doon sa lugar na kung saan na nagkakaroon ng kasalan, no? Binabasag yung pagbasag doon, sasabihin doon sa kapitbahay, ay, may kinakasal doon, no? Malalaman nila, ay, kinakasal na sa, yung babae dyan, kinakasal na. Bakit? Kasi ganun po katindi yung bango po nun. Kaya nga sabi nila, anong pagsasayang yung ginawa ng babae nito, no? Kaya ganun sila. Kasi yun nga. At ganun din sa anointing sa mga patay, no? Ganun din, to honor the dead. Yun ang sa kanila. Kasi ang mga, sa kanila, ino-honor nila yung kanilang mga mahal sa buhay kapag namatay, no? Yun lang yung ginagamit ng mga yun, no? So, makita po natin dito, no? Sa verse 39, when the Pharisee who had invited him saw this, he said himself, no? Sabi, nung nakita nung Pariseo, nakita niya yung ginawa nung babae sa Panginoong Hesus. Anong sabi nung Pariseo? Ang sabi ni Simon, ang sabi ni Simon, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, sabi niya sa sarili niya, ano sabi niya sa sarili niya? If this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Yan, no? Parang kung propeta talaga tong taong ito, sabi niya. Kung propeta talaga tong taong ito, dapat alam niya kung sino humahawak sa kanya. Na yung babaeng yun ay isang makasalanan. Sabi niya, that she is a sinner. Sabi niya gano'n, no? Ganyan tayo, no? Minsan, hindi natin alam kung totoo ba yung pag-iimbita ng Pariseo kay Jesus, no? Hindi natin alam kung talagang open siya sa gospel, kaya niya in-invite si Jesus. O naghahanap lang to mga Pariseyong ito ng ipupukol kay Lord. Kapag nakita nila na may ginawa tong mali, huli ka. Yan, no? Hinawakan siya nung kilalang babae, no? Na prostitute. Kaya sabi niya, totoo kayang propeta to? Kasi kung propeta to, dapat alam niya kung sino yung mahawak sa kanyang babae. Isang babaeng makasalanan, no? Prostitute. Alam niyo po ba kung bakit ganun yung sinasabi ng Pariseo?
Kasi sila, mga Pariseo, never po, no? Never silang dumikit sa mga makasalanang mga nilalang, mga tao, mga prostitute. Hindi sila didikit dyan kasi ang paniwala po nila, kapag napadikit sila sa mga maruruming tao, sa mga makasalanan na tao, na nagiging makasalanan na rin sila. So, parang ang tingin nila na dapat si Lord hindi dumidikit diyan kung propeta nga talaga siya, kasi alam niya ba na mahahawa siya sa kasalanan ng mga ng mga taong 'yan, no? Kaya gan sabi niya, propeta ba talaga to si Jesus? Kasi kung propeta siya, dapat alam niya kung sino yung babaeng umahawak sa kanya. Nag-iisip siya ng gano'n, no? Sinasabi niya yung sa sarili niya. Yan, no? Tapos verse 40, tingnan po natin, no? Verse 40. Jesus answered him, no? Sabi diyan, Simon, I have something to tell you. Anong sagot ni Simon? Tingnan niyo po. Tell me, teacher. Tell me, teacher, he said. No? Parang ganito lang po yan eh. Parang galit ka dun sa boss mo, no? Boss kong to, alam mo, itong boss ko, hindi magandang ugali niya. Yung boss ko, ganito yan, ganyan, boss ko. Tapos tinawag ka ng boss mo. Alam mo nga pala, sir? Ano po yun, sir? Kaya, ito po si Simon, kung ano-ano mga sinasabi niya kay Lord, talagang propeta to, dapat alam niya kung sino. Tapos nang tinawag siya, Simon, Lord? Ano po yun? Sabi niya dito, tell me, teacher. Napaka, no? Parang, napaka-plastic. Parang gano'n. Nagbubulong-bulong siya sa sarili niya. Ganun, si Jesus. Nung tinawag siya, Simon, yes, Lord. Di po. Nagkwento si Lord, sabi niya, 2 men owed money to a certain moneylender. Sabi ng Panginoon. One owed him 500 denarii. No? 500. Kumbaga sa Panginoon natin ngayon, hindi ito 500 pesos, ano, malaking pera po itong 500 denarii. Malaking pera po ito. Nung panahon nila, no? Lalo naman ngayon. And the other is 50 denarii. No? At ang sabi diyan, neither of them had the money to pay him back. Hindi makabayad yung dalawa. So, he canceled the debts of both. Now, which of them will love him more? So, ibig sabihin, merong malaking alaga, 500 denarii at yung isa 50. Parehong pinatawad kasi hindi talaga sila makabayad. Sobrang mahal ng kanilang pagkakautang, no? At pareho silang kinancel, no? Ano pakiramdam na napakalaki ng utang mo tapos pinatawad na yung utang mo? Wala ka ng utang. Ano? Ano pakiramdam, no? Ang laki-laki ng utang. So, gano'n yun, sabi rito. Yung 50 siguro, dahil 50 denarii, pero mahal pa rin yun. Sabi rito, neither of them had the money to pay him back. Ibig sabihin, yung 50 denarii, napakalaking pera po nun. Lalo na yung 500 denarii. Kung yung 50, wala na siyang maibayad, lalo na yung 500. No? Kaya ang tanong ni Lord, Simon, ang sabi rito, now, which of them will love him more? Sino masigit na magmamahal doon sa boss nila na nagpatawad ng kanilang mga pagkakautang, no? Sabi rito, yung mas malaki, I suppose the one who had the bigger debt canceled, no? Sabi ni Lord, you judge correctly. Ayan, no? Kumbaga sa nung pinatawad yung sinabi na, pinapatawad na kayo. Sabi siguro nung 50, thank you sir. Thank you po. Marami pong salamat. Yan yung 50 yun yung 50 na pinatawad yung 50 denarii. Sir, thank you po. Salamat po. Yung 500 denarii, ano kaya po? Paano siya nag-react? Paano siya nagpasalamat? No, ano yung response niya doon sa napakalaking utang niya na pinatawad? Siguro talagang
umiiyak siguro siya, na nakaluhod, nakahawak sa paa, na hindi niya lubos maisip, no, sa sarili niya na siya'y pinatawad sa ganong kalaking halaga. Lord, o kaya sir, siguro mapapayakap ka sa kanya, mayayapos mo siya, talagang maiiyak ka sa laki nung utang mo na pinatawad ng boss mo, no? So ganun, no, yun yung response, no? Magkaiba sila ng response. Yung 50 kasi malaki pa rin yung, kaya nga walang maibayad kasi malaki pa rin yung 50, lalo na yung 500 denarii, no? Ang laki nun. Nung sinabi, canceled na, pinatawad ko na kayo. Siguro yung isa, halos napayakap, no? Napaiyak. At hindi niya alam, no? Ganong katindi, no? Kaya, mas malaki, sabi niya. Then, turn toward the woman, said to Simon, verse 44, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet." Sabi rito, but she wet my feet with her tears, wiped them with her hair. No? Umiyak siya ng umiyak. Tapos, binuhusan niya ng pabango. Sabi ron, hindi, yun yung difference, no, mga kapatid. Yung buhay na basag na binubuo ng Panginoon. Unlike the Pharisees, no, yung sabi diyan, yung mga Pariseo, na alam niyo po na yun po yung gusto ko pong makita natin ngayon sa gabing ito, yung why is so important for us to experience brokenness. Yun po yung tanong ko diyan sa slide na yan. Why is so important for us to experience brokenness? Number one, only the broken are forgiven. No? Merong contrast, no? Merong pagkakaiba nung Pharisee at nung woman. Actually, both of them, the Pharisee and the woman, is a sinner. Kaya lang, hindi ma-recognize, hindi, ang sabi rito, hindi, no? Hindi alam, no? Hindi, ang sabi, sin broken, fail to recognize his sin. Si Pharisee, si Simon, although sinner siya, pero ang tingin niya sa sarili niya, he is righteous. No? Unlike dun sa babae. Yung babae, both of them is sinner. Pero isa lang sa kanila yung naka-experience ng brokenness, and isa sa kanila, no, yung Pharisee in-invite si Jesus, that hindi niya na-experience yung salitang forgiveness from the Lord. Why? Kasi alam nung Pharisee, he is righteous. Unlike dun sa babae, she experienced forgiveness from the Lord because she experienced yung brokenness, no? Yung pagiging basag sa Panginoon, no? Kaya, alam niyo po, ang bumubuo po talaga sa atin, sa buhay natin bilang Kristiyano, yung ma-experience mo yung forgiveness ng Panginoon. How hopeful, no? Kapag naranasan mong pinatawad ka ng Panginoon, iiyak ka talaga, no? Talagang maglulumuhod ka, no? Because you recognize na you're a sinner and the Lord forgives you. Lahat. Sabi ro, canceled na lahat ng iyong kasalanan. No? Kaya lang yung Pariseo, hindi niya yun na-experience. Why? Kasi yun nga, tingin niya sa sarili niya, matuwid siya. No? Actually, alam niya naman yung makasalanan siya. Kaya lang, pinagtatakpan niya ng kanyang ginagawang katuwiran. Minsan ganun po tayo no? Minsan sa Lord, may ginagawa tayong kasalanan. At doon sa ginagawa natin kasalanan, sasabihin na lang natin sa Panginoon, Lord, nag-church ako kanina. Siguro naman okay na yon. Akala natin ganun sa Panginoon. Kapag nag-church ka, okay na yung ginagawa mong kasalanan. Oh Lord, nag-tithes ako Lord, nag-pray ako. Para bang sinasabi natin na pag may ginawa tayo na mabuti, parang may utang na loob si Lord sa atin. Yan yung mga Pariseo, buhay pa rin hanggang ngayon. May mga Pariseo pa rin ngayon. Kaya why? They don't experience forgiveness. Kasi tingin nila,
matatapalan nila nung ginagawa yung pag-church nila, matatapalan nila yung kanilang ginagawang kasalanan. Matatapalan ng kanilang pagbibigay ng tithes and offering yung ginagawa nilang kasalanan. Matatapalan yung pagtugtog nila sa church, pagmi-ministry sa church, matatapalan yung ginagawa nilang kasalanan. But no. Yun. Huwag tayong maging Pariseo, Nakakala nila. Alam niyo po ba na sabi diyan sa Isaiah chapter 64 verse 6, kung babasahin po natin, hindi ko na lang po nilagay diyan sa slide. Ang nakalagay po rin sa Isaiah chapter 64 verse 6, lahat ng righteousness na ginagawa ng tao is a filthy rags in the front of God. Kahit anong ginawa mong righteousness, yung alam mo sa tingin mo na tama, mabuti, matuwid, sa harapan ng Panginoon, ang sabi diyan, is a filthy rags, maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kaya yung pagiging Pariseo, na akala niya, alam nyo, akala natin na ngayong pandemya lang uso yung social distancing. Nung panahon pa lang ni Lord, may social distancing na po. Kasi yung mga Pariseo, they are keep distance doon sa mga sinners. Yung alam nilang makasalanan, may social distancing. Ayaw nilang dumikit. Ayaw nilang tumabi. Yung social distancing, uso na yan nung Pariseo pa lang, nung panahon pa lang ni Lord. Meron ng physical distancing. Ayaw nilang dumikit, ayaw nilang tumabi. Sa mga, sabi nila, mga sinners. Ayan. Hindi nila alam. Sabi sa Isaiah, chapter 64 verse 6, kahit anong ginawa mong matuwid, sabi rito, all righteousness is a filthy rags sa harapan ng Panginoon. Yung nga po akala natin na nakakahanap na tayo ng buhay. Magkakaroon tayo ng salvation sa ginagawa nating mabuti at matuwid. Akala natin, nandoon yung kabuuan ng buhay, nandoon yung salvation, mabubuo yung buhay natin kapag gumagawa. Hindi po. Ang sabi nga dyan sa Matthew 16:25, yung mga taong nag-aakala na trying to save themselves, akala nila masasave sila sa ginagawa nilang yun. Trying to save themselves. Matthew 16:25, kung sino may yung nagsusubok na magligtas ng kanyang buhay sa kanyang mga mabubuting gawa, siyang mawawala nito. At yung mga taong hindi naman, ay yung, di ba siya yung magkakaroon nun, ng buhay na yon. Magligtas ng kanyang sarili, siyang mawawalan nun. Trying to save themselves, So yun lang po, una yung only the broken are forgiven. Yung pangalawa, last na po ito na ako pong i-share sa inyo, is about po dun sa cross na pangyayari kay Lord, sa cross. At maraming salamat po sa gabing ito, sa ating pong napag-aralan about po dun sa brokenness, ng babaeng ito, that her life makes whole, na nabuo yung kanyang buhay nung ang Panginoon, nung na-receive niya yung forgiveness ng Panginoon because of her brokenness. Maraming salamat po sa tabing ito, at yan po yung ating pinag-aralan na tungkol po sa brokenness ng buhay natin that make us whole. Yung fullness, yung full life in Christ is from the broken life into whole na binibigay ng Panginoon sa atin na to experience. Alam niyo po ba na ang sarap mag-worship kapag basag ka? Ang sarap manalangin if you are broken. Ang sarap po talagang sumamba sa Panginoon kapag tayo'y basag. Dahil alam natin, kapag basag tayo, doon tayo binubuo ng Panginoon. We experience the Lord's forgiveness. Magkaiba ang Pariseo. Akala natin, yung worship natin, ganyan, di ba? Yung pinatawad ng 50 dinaray compare sa 500. Kaya sabi nila, thank you Lord. Pero yung
yung alam mo that you are broken, grabe yung iyak mo sa Panginoon kapag nag-worship ka, sumamba ka, nanalangin ka sa Panginoon, di ba? Yung taas ng kamay mo ay talagang kulang na lang yakapin mo ang Panginoon dahil pinatawad ka niya. That your life made whole. No? Binuo ng Panginoon, naging buo yung buhay mo. Because si Lord, iyan po yung kanyang nais sa atin. No? Yung blessing niya, minsan, nandoon sa brokenness. No? Negative yan sa sanlibutan, pero sa Panginoon, hindi kanya magagamit unless na na-broken, na-break yung puso mo, na alam nyo, kapag para tayong Pariseo, parang tinatago natin yung ating mga kasalanan, pinagtatakpan natin ang mga ginagawa natin na matuwid. Akala natin tama at matuwid sa harapan ng Panginoon. Hanggang sa dumating na dahil pinagtatakpan mo, tumigas na ng tumigas yung puso natin. Pero ang gusto ng Panginoon, basag na puso. No? Dahil nandoon ang Panginoon, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang pagkilos sa buhay natin para tayo'y buuin ng Panginoon at magamit sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin sa gabi nito. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa inyong mga salita na amin pong napag-aralan sa gabi nito. At hayaan niyo po na sa pamamagitan po nito ay mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. At na ang buhay namin, Lord, will never be useful sa inyo, Panginoon, unless we experience brokenness. At huwag kami, Panginoon, na makatulad na sa panahon ngayon ay mga Pariseo pa rin. Marami pa rin nabubuhay na Simon sa panahon ngayon. And Lord, help us to be like that woman na, Lord, napakahalaga sa amin na ibigay namin, O Diyos, sa inyo yung aming buhay, yung aming puso, ang aming pong buong pagkatao, that we experience brokenness. And thank you, Lord, thank you, God, na lumalapit kami sa inyo, that we felt, Lord, nararamdaman namin that na kami ay sinners, Lord, before you, O God. At lahat ng ginawa namin ay maruming basahan lang. Pero because of you, Lord, because nandiyan ka, Panginoon, because of your love, because yung buhay niyo, Panginoon, ay isa ring simbolo na broke, Lord, for us, to save us, to make us whole, O God. Thank you, Father. Thank you, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Maraming salamat po sa gabing ito. At sa natalakay po namin na pagbubuo nyo ng buhay namin. Out, O Diyos, from our brokenness, from out of our, Lord, sa buhay namin na wasak at sira, O Diyos. You can make us whole. Kaya nyo kaming buuin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa gabi nito. Pinupuri namin kayo. Sinasamba at pinasasalamatan sa inyong papuri at pagluwalhati. Sa dakil at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless us po. Magandang gabi po muli sa bawat isa.